Matapos bitiwan ng ating bida ang dambuhalang atake, isang nakatutulig na pasabog ang literal na bumasag sa dibdib ng Patriarch. Humandusay sa lupa ang matanda habang dumidiretso ang agos ng dugo sa kanyang bibig. Ngunit walang awat ang ating bida. Bago pa man makabawi ng hininga, literal na sinelyuhan at pinatay ni Sorayang ang buong ugat ng martial arts ng matanda gamit lang ang kanyang daliri. Supalpal ang Patriarch. Hindi pa doon nagtatapos ang massacre dahil lumingon agad si Sorayang sa natitirang banta at sumigaw, "Dongpil, huliin mo ang babaeng yan." Automatikong bumanat ang ating tapat na bodyguard, "Opo, young master." Nagpanik si Pangryong sabay hiyaw habang nagliliyab ang kanyang mga mata, "Ang lakas ng loob mo." Revealing Spirit Ghost Eye Technique. Habang sinusubukan ng physician na pakawalan ang kanyang pinagbabawal na sining, mas mabilis ang bangis ng ating executioner. Literal na tinagpas ni Dongpil ang mga daliri ng babae bago pa man makabuo ng selyo ang kanyang kamay. Hindi pa nakuntento, isang solidong suntok sa katawan ang nagpatalbog kay Pangryong habang tuluyan siyang iginapos. Napasukan ng dugo ang babae, habang nanlaki ang mga mata sa sukdulang lito at kilabot sa kanyang isip, bakit hindi gumana sa kanya ang aking Revealing Spirit Ghost Eye Technique? Paano niya nagawang baliwalain ang kapangyarihan ng aking mga mata? Boom! Nagka-mental breakdown ang disipulo ng Secret Demon Queen. Sa gitna ng kaguluhan, biglang sumulpot ang bagong batch ng mga panggatong sa impyerno. Galit na sumigaw ang bagong karakter na ito, "Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob na atakihin ang Patriarch sa loob mismo ng aming teritoryo at gumawa ng ganitong kaguluhan? Sa tingin nyo ba ay patatawarin at palalampasin kayo para rito, kahit na ikaw pa ang disipulo ng Demon Lord? Pakawalan nyo ang Patriarch at lumuhad kayo ngayon din. Baka sakaling magpakita kami ng awa." Hindi pa natatapos ang kanyang kalokohan na satsat, sumalubong ang pinakamalupit na sagot mula sa ating maangas na Lodi. Sa isang casual na hampas ng kanyang espada sa hangin, literal na nahiwa at gumuho ang ilang bahagi ng dambuhalang bubong sa mismong likuran ni Sangho. Nagulat ang mga kalaban habang malamig na dinalaw ng kamatayan ang boses ni Hungrion. "Kausap mo ang Third Young Lord ng Divine Cult at ang Inspector General. Mas mabuting ayusin mo at ibaba mo ang iyong tono. Ito na ang una at huli naming babala." Titig na titig si Hungrion habang hawak ang nagbabagang espada sabay bitiw ng nakakatakot na banta na yayanig sa buong pamilya. "Ipagpatuloy mo ang iyong pagyayabang, at kaming buong Berserk Demon Squad ay opisyal na iaakyat ang Joksa family mula sa pagiging isang Yellow Code, patungo sa isang Red Code enemy. At sa oras na mangyari yan, ang aming misyon ay tuluyan ng magiging pagbura at pag-ubos sa inyong lahi." Napaurong at napanganga na lang si Hong Sangho nang may nanginginig na labi, "Ikaw?" Hindi pa rin umaatres ang ating maangas na squad leader. Diretsyong tumitig si Yo Hungrion sa mga kalaban sabay bitiw ng isang napakabigat na banta, "Mamatay man kami sa prosesong ito, pero dapat nyo nang ihanda ang inyong sarili na mawalan ng kahit isang braso. At syempre, automatiko ring malalaman ng buong cult ang tungkol dito. Alinman sa dalawa, ang katapusan ng inyong pamilya ay hindi na talaga maiiwasan. Bakbakan kung bakbakan, walang takutan." Ngunit bago pa man dumanak ang dugo, sumingit ang malamig na boses ng ating bida habang nakahawak ang kamay kay Yu Hungrion, "Umalis kayo sa dinaraanan ko. Ang babaeng yan lang ang kailangan ko. Hindi ko kailangan ang Patriarch." Literal na parang basura na lang ang tingin ni Sorayang sa pinuno ng clan. Dito naman biglang humakbang pabalas ang isang overseer ng may peking ngiti sabay sabi, "Naiintindihan ko, ngunit nakatali rin ang aming mga kamay. Ang pagdedebate kung sino ang unang sumalakay ay walang silbi ngayon. Ang gusto lang namin ay lutasin ang mga bagay na ito sa isang mapayapang paraan. Palayain niyo ang Patriarch at magbigay kayo ng tapat na ulat. Bilang kapalit, pakakawalan namin kayo." Tiningnan siya ng ating bida nang may mapanuring mga mata, "Pakakawalan niyo lang kami basta-basta?" At sumagot ang overseer, "Oo. Siyempre, medyo nag-iingat pa rin ako, ngunit magtitiwala ako sa inyo tungkol sa bagay na yan." Sa loob ng isip ng ating bida, sinusuri na niya ang lalaking ito, nananatili siyang kalmado sa kabila ng sitwasyon at sinusubukang lutasin ang mga bagay sa mapayapang paraan. Ngunit biglang nagbago ang tono ng overseer sabay banta, "Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong mga demands at hiling, wala kaming pagpipilian kundi gumamit na ng dahas." Dito na napiko ng ating bida.
Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, iba siya sa pabigla-bigla na si Second Patriarch. Gayunpaman, ang kanyang tono ay medyo nakakairita sa pandinig. Kaya naman, nagpakawala ang bida ng isang nakakalokong tanong na bumasag sa buong porma ng kalaban, ikaw ba ang kumakatawan sa Patriarch? Sa pagkakaalam ko, ang Second Patriarch ang siyang humahawak ng command sa oras na wala ang Patriarch. Nagkakamali ba ako? Napalunok ang overseer at sumagot ng maikli, tama ka. Pero hindi pa niya natatapos ang kanyang hininga. Sinalubong siya ng isang napakarahas at napakalupit na sampal ng katotohanan mula sa ating bida. Malamig na dinalaw ng kamatayan ang mga mata ni Sorayang sabay duro sa kanyang mukha. Kung gayon, itigil mo ang pagiging mapagmataas, at tumabi ka dyan. Nanlaki ang mga mata ng overseer sa tindi ng gulat at napasigaw ng may nanginginig na galit, ano? Ano ang sinabi mo? Pero mas lalo pa siyang ibinaon sa lupa ng ating bida. Literal na pinahiya ni Sorayang ang overseer sa harap ng buong klan nang bitawan niya ang malupit na linya, kanina kapadada ng dadarian sa likod. Ayokong mag-aksaya ng oras na makipag-usap sa isang bastardong walang awtoridad at walang kapangyarihan. Sapul sa ego ang overseer. Ginawa lang siyang asong tahol ng tahol sa likod na walang karapatang pumirma ng kasunduan. Habang nanginginig sa kahihiyan ang overseer matapos siyang banatan ng ating bida, pilit pa rin itong sumasabat, tila ba nakakalimutan mo? Ngunit, pero hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin, isang mabigat na boses ang biglang pumutol sa kanya. Ako ang Second Patriarch. Ako ang makikipag-usap sa iyo. Tumabi ka riyan. Ang anumang susunod na panghihimasok ay hindi ko napapayagan pa. Boom! Lumabas na ang totoong boss ng mga backup, si Hong Sang-ho. Napalunok ang overseer pero sumubok pa ring magbabala habang pinagpapawisan, Second Patriarch, ang kaligtasan ng Patriarch ang pinakamahalaga sa lahat. Siguraduhin mong huwag silang galitin. Ang isang maling hakbang ay pwedeng, pero galit na galit siyang tinitigan ni Sang-ho sabay hiyaw, manahimik ka at tumabi. Lumampas ka pa ulit sa linya ng isa pang beses, at haharapin mo ang aking parusa. Literal na mental breakdown ang overseer sa kanyang isip habang umaatras, ang mapagmataas at hangal na to. Matapos patahimikin ang kanyang sariling kakampi, hinarap sa wakas ni Hong Sang-ho ang ating bida, Inspector General. Ngunit nanatiling tahimik si Sorayang, dito na nagsimula ang mapanuring titig ng Second Patriarch habang nakikita ang kondisyon ng ating bida. Sabi ni Sang-ho nang may mapanlokong kumpiyansa, mukhang hindi mabuti ang iyong lagay. Hindi lang ito simpleng internal injuries. Naaapektuhan ka na ba ng lason? Ganyan talaga ang tadhana ng sinumang natamaan ng buong lakas ng Black-Bone Snake Shadow Palm. Dagdag pa ng Second Patriarch, marahil ay pinapanatili ka pang buhay ng iyong napakalawak na inner energy, ngunit sa ganitong takbo, hindi ka na makakaligtas pa ng lampas sa 3 araw. Bibigyan kita ng antidote. Ibigay mo sa akin ang Patriarch bilang kapalit. Sa kabila ng banta ng kamatayan sa loob ng 3 araw, isang mabilis na pagsusuri ang dumaan sa utak ng ating bida habang nakatingin sa bagong kalaban, Second Patriarch Hong Sang-ho. Hindi siya ganoon kalakas kumpara kay Hong Quan, ngunit isa pa rin siyang supreme peak martial artist. Ngunit imbes na matakot sa banta ng lason, malamig na sumagot si Sorayang, tumigil ka, tumabi ka sa daan. Sa loob-loob ng ating bida, nararamdaman na niya ang totoong pinsala ng atake. Ang lason ay nagsisimula nang sumira at puminsala sa aking mga ugat. Napansin ito ni Sang-ho kaya lalo itong lumapit ng may nakakalokong ngiti, alam mo ba? Nasa isang napakakritikal na sitwasyon ka ngayon, malubhang sugatan at nalalason. Gayunpaman, nakatayo ka pa rin ng napakalapit sa akin. Isang tahasang psychological pressure mula sa isang supreme peak. Ngunit dito na sumabog ang absolute na bangis ng ating bida. Tinitigan niya ng diretso sa mata ang Second Patriarch nang walang kahit anong takot, sabay bitiw ng isang napakaangas na hamon, at ano ngayon? May plano ka bang umatake? At gawin akong hostage? Matapos ang napakaangas na hamon ng ating bida, hindi na nakapagtiis ang kalaban. Sumigaw si Hong Sang-ho, tama ka. At literal na nagbagong anyo ang mukha ng Second Patriarch na parang isang makamandag na ahas at sumugod sa isang nakakagulat na bilis. Maging ang ating mga lodi ay nagulat sa tindi ng biglaang atake, ngunit ang ating bida, nanatiling kalmado at hindi man lang kumurap si Sorayang. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-atake, biglang nagbago ang paningin ng Second Patriarch.
Sabi ni Hong Sang-ho sa kanyang isip nang may sukdulang lito at kilabot, ha? May mali. Ano ito? Bakit? Bakit pabaligtad ang buong mundo? Ang ulo ng second patriarch ay literal nang nginangat-ngat at nasa loob na ng bunganga ng dambuhalang si Goldie. Napatanga at napanganga ang lahat habang nanginginig ang buong katawan. Ano ang halimaw na yan? Ang dating maliit na alaga, ngayon ay kasing laki na ng isang dambuhalang leon. Casual na iniluwa ni Goldie ang ulo ng second patriarch sa lupa, na parang isang basurang walang silbi. Maging si Dongpil ay napasigaw sa kanyang isip sa tindi ng gulat, yan ba? Si Goldie. Kailan pa siya lumaki ng ganyan katindi? Habang ang lahat ay nakatitig sa takot, casual namang lumapit ang ating bida, hinaplos ni Sorayang ang ulo ng halimaw sabay sabi ng may malambing na boses, magaling ang iyong ginawa. Nag-alala ako dahil medyo kakaiba ang ikinikilos mo nitong nakaraang 2 araw, ngunit mukhang ang lahat ng iyon ay para lang pala sa sorpresang ito. Grabe, mas lumalim na rin ang boses mo. At dito kayo mas lalong kikilabutan. Habang hinahawakan si Goldie, may dambuhalang milagro ang nangyari sa loob ng katawan ng ating bida. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang nananakit ang kanyang mga ugat, ang lason ay humahalo na sa aking dugo. Ngunit dahil ba ito sa spiritual chi ni Goldie? Ang katawan ko ay unti-unting naghihilom at gumagaling. Sa kabila ng biglaang pagbabago ni Goldie, nakakaramdam ako ng isang kakaibang ginhawa at kapanatagan. Hindi lang basta pumatay si Goldie, literal na dinalhan pa niya ng detoxification at divine healing ang kanyang amo. Supalpal ang 3 araw na banta ng lason. Matapos mapagaling ng spiritual chi ni Goldie, dahan-dahan na hinarap ng ating bida ang mga natitirang tauhan ng Jokse clan gamit ang mga matang nagliliyab. Malamig na binitawan ni Sorayang ang malupit na linya na nagpatahimik sa buong mansyon, ano ulit ang sinabi mong gagawin mo sa amin? Gusto mo pa rin ba ng tapat na ulat? Ganyan pa rin ba ang paninindigan mo? Tiningnan niya ang mga natitirang elders na parang mga patay na bangkay, kayong lahat ay bulok hanggang sa kaibuturan. Katulad lang kayo ng inyong patriarch. Akala ninyong lahat ay mas mataas kayo sa amin. Literal na binuwag ni Sorayang ang lahat ng karapatan nilang mabuhay habang hinahaplos ang dambuhalang fox sa kanyang tabi, wala kayo sa posisyon para mag-alok ng mga kondisyon. Marahil ay pwede kayong magmakaawa para sa inyong buhay o humingi ng pabor, ngunit ang negosasyon ay imposible na. Tinitigan niya ang natitirang pinuno ng may ngiti ng isang tunay na demonyo, mukhang ikaw na ang namamahala ngayon. Bakit hindi ka gumawa ng desisyon? Kung magpapatuloy ang inyong kayabangan, doon ko sisiguraduhin na kayo na mismo ang magsusulat ng katapusan ng inyong buong angkan. Matapos ang usapan, lumipat ang eksena sa isang silid. Habang nakalapag ang mga makakapal na dokumento sa lamesa, malamig na hinarap ng ating bida ang natitirang pinuno ng clan. Sabi ni Sorayang nang walang kaawa-awa, matapos suriin ang mga ledger, may ilang mga discrepancies at anomalya ang mapapansin. Ngunit mukhang karamihan naman sa mga sangay o branches ay hindi nahawaan ng korupsyon ni Hong Yumon. Hindi rito titigil ang ating Inspector General. Dagdag pa niya, gayunpaman, tila may nagnanakaw ng pondo, base na rin sa agos ng pananalapi. Ang karagdagang investigasyon ay nahaharangan lang ng kasalukuyang mga sirkumstansya. Literal na idiniin ng ating bida ang kanilang mga leeg sabay pakita ng hawak niyang scroll, inirerekomenda ko ang mabilis na pagbabalik dito sa lalong madaling panahon para sa isang mas detalyadong investigasyon. Naidokumento ko na ang lahat. Ipinapadala ko na ito ngayon din. Huwag niyo nang subukang itago ang mga nangyari rito. Ang ulat ko ay magiging kasing transparent hanggat maaari. Ikaw din, supervisor. Iniuulat ko lang ang mga nakita ko. Huwag na tayong magtanim ng mga hindi kinakailangang personal na galit. Sinira na ang mansyon, pinugutan ang second patriarch, tapos sasabihan pa sila na walang personalan. Napakaangas. Alam ni Sorayang nagigil pa ring gumanti ang mga kalaban, kaya ibinaba niya ang kanyang huling tactical move. Tinitigan niya ang supervisor sabay turo sa dugo ang katawan ng pinuno, kunin niyo ang inyong patriarch. Kung walang agarang paggamot, ang demonic energy na itinalpak ko sa kanya ay tuluyan ang aabot sa kanyang core. Nakakagulat, may nakatagong timer pala ang buhay ng matanda. Malamig na nagbanta ang ating bida, sa madaling salita, wala kayong oras para sayangin sa paghabol sa amin. Unahin ninyo ang paggamot sa patriarch. Isaalang-alang nyo ito bilang isang mutual safeguard para sa ating dalawang panig.
At sa isang napakabigat na boses, nag-utos si Sorayang, tumabi kayo sa daan. Walang nagawa ang buong clan kundi panoorin ang pag-alis ng ating bida kasama ang Berserk Demon Squad. Supalpal ang balak na resback ng mga taksil. Lumipat ang eksena sa kaibuturan ng isang masukal na kagubatan. Habang tahimik ang paligid, nakaupo ang ating bida. Habang nagre-regulate ng lakas si Sorayang, ang dambuhalang si Goldie naman na kasing laki na ng leon ay matapat na nakabantay sa kanyang tabi. Ipinikit ng ating bida ang kanyang mga mata habang pinakikiramdaman ang kanyang sariling mga ugat. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip nang may malaking realization, gumaling at nakabawi agad ang katawan ko sa napakabilis na paraan. Nakuha ko na ngayon kung bakit. Kung bakit ang isang mythical creature o banal na nilalang na tulad niya ay kayang makipag-usap sa akin gamit ang shapeless chi. Ang lahat ng ito ay dahil sa spiritual bamboo. Doon pala nagmula ang lahat. Naalala ng ating bida ang kanyang nakaraang hakbang, kaya naman pala. Ang bamboo na yon ang siyang core ng solitary bamboo grove. Nakuha ko ito at kinain. Si Goldie ay naakit at lumapit dahil sa core ng bamboo, at hindi dahil sa akin. Isang matinding emosyon at lungkot ang dumaan sa mukha ni Sorayang habang tinitingnan ang dambuhalang alaga. Sabay bulong, patawad. Hindi ko alam kung kailan, ngunit kung makakahanap ako ng paraan, ibabalik ko ang enerhiyang ito sa iyo. At marahang tumango ang dambuhalang fox na tila ba naiintindihan ang bawat salita ng kanyang amo. Isang makapagbagbag damdamin na tagpo. Habang ang ating bida ay tahimik na nagre-regulate ng kanyang chi sa ilalim ng buwan, mula sa malayong distansya, tahimik na nakabantay ang dalawa habang pinapanood ang mag-amo. Basag ang katahimikan nang mag-alok ang ating tapat na bodyguard, gusto mo ba ng tubig? Lumingon si Hungrion nang may mapanuring mata, ha? Kumusta nga pala ang iyong mga natamong sugat? Casual na sumagot si Dongpil na parang walang nangyari, ayos na lahat. Nanlaki ang mga mata ni Hungrion sabay iling, napakatibay talaga ng katawan mo. Nagtamo ka kaya ng malubhang internal injuries sa nakaraang bakbakan. Pero dahil maangas ang tank natin, simpleng sagot lang ang ibinalik niya, hindi naman ako lumaban ng ganun katindi. Hindi naman tanga si Hungrion para hindi mapansin ang emosyon ng kasama niya. Sabi ng squad leader, totoo yan. Ngunit, bakit tila bagsak ang balikat mo at mukha kang problemado matapos nating iwanan ang pugad ng mga ahas na yun? Pilit na nagkaila si Dongpil, hindi naman. Pero pabalang na sumagot si Hungrion, mukha kaya. Bumuntong hininga ang ating tank sabay amin sa kanyang totoong iniisip, hindi nga. Naaaliw at curious lang talaga ako sa sitwasyong ito. Sumang-ayon naman si Hungrion habang inaalala ang nakaraan, may punto ka. Ang fox na yan ay hindi mas malaki sa aking bisig noon. Paano siya lumaki ng ganyan kabilis at sa maikling panahon? Sumagot si Dongpil nang may kasiguraduhan, hindi ko rin alam. Ang tanging alam ko lang ay ang katotohanan na ang kanilang koneksyon ay nananatiling walang pagbabago at hindi masisira. Pero sa loob ng kanyang utak, may napakabigat na realization si Dongpil habang nakatingin sa dambuhalang fox, ang maliit na si Goldie ba ay totoong ang mythical guardian ng solitary bamboo grove. Ano man ang totoo, natitiyak ko na basta't kasama ng young master si Goldie, ang young master ay ligtas sa anumang panganib. Napansin ni Hungrion ang lalim ng tingin ni Dongpil kaya binweltahan niya ito ng isang tanong, nalulungkot ka ba dahil mas magaling siyang escort warrior kumpara sa iyo? Sapul sa puso ang tank natin. Diretsyong sumagot si Dongpil nang walang pag-aalinlangan, hindi ko yan may kakaila. Natawa ng kaunti si Hungrion sabay tapik sa kanya, naku naman, ang pagseselos ay dapat inilalaan lang para sa mga tao. Kahit na isa pa siyang mythical creature, sa huli ay isa pa rin siyang hayop. Ngunit napakabigat at napakatapat ng sagot ni Dongpil na magpapakita kung gaano siya katapat na bodyguard, kuntento na ako basta't ligtas ang young master. Ang hindi ko lang alam, ay kung ano na ang dapat kong gawin ngayon. Pakiramdam ni Dongpil ay wala na siyang silbi dahil may mas malakas nang nagbabantay sa ating bida. Napatahimik si Hungrion, dahil ramdam niya ang bigat ng dibdib ng kasama, ngunit hindi pa man natatapos ang kanilang moment ng drama, isang pamilyar at makapangyarihang boses ang biglang umalingaw sa kanilang gilid. Dahan-dahan na naglakad pabalik ang ating bida matapos ang kanyang meditation, habang si Goldie ay marahang nakasunod sa kanyang tabi. Tumingin si Sorayang sa dalawa nang may malambing ngunit maangas na sulyap sabay bitiw ng tanong, ayos lang ba kayong dalawa rito?
Mabilis na sumagot si Dongpil nang may paggalang, "Siyempre naman, young master." Sumunod naman si Yu Hongriun, "Maayos lang ako." Tiningnan sila ni Sorayang nang may seryosong mukha sabay putol sa anumang natitirang drama, "Marami tayong dapat pag-usapan, ngunit pwede na nating gawin yan mamaya." Diretsyong trabaho agad, walang pabebe. Dito na nagtanong ang ating tank para sa kanilang susunod na ruta. "Kung gayon, pupunta na ba tayo sa Jiagyeyong family ngayon, young master?" Tumango ang ating bida, "Oo, ngunit may isang bagay muna akong kailangang kumpirmahin bago tayo umalis." "Ano kaya yan?" Malamig ang naging titig ni Sorayang habang inaalala ang nakaraang bakbakan, "Kailangan kong malaman kung bakit ang babaeng yun ay naroroon sa loob mismo ng Joksa family." At sa loob ng kanyang isip, nagliliyab ang kanyang totoong motibo, at kung nasaan ang nakatagong Secret Demon Queen sa mismong sandaling ito. Habang nag-uusap sila, literal na nakagapos at dugoang nakahandusay ang babae sa sahig ng karawahe dahil sa tindi ng pagkatalo kay Dongpil. Habang nakahandusay sa karawahe si Pangryong, nagpapanak na ang kanyang utak. Sabi niya sa kanyang isip habang sinusubukang pagalawin ang kanyang enerhiya, hindi matanggal ang selyo. Dapat ay imposibleng maselyohan ang energy core ng sinumang nagpakadalubhasa sa demonic powers. May paraan ba para gumamit ng pressure points para sa pagsaselyo? Hindi ito konektado sa demonic studies. Malaki ang nabago rito, ngunit mas kahawig nito ang silang teknik ng Orthodox faction. Partikular na ang Mount Tai at ang Big Dipper, ang sining ng Shaolin sa pagmamanipula ng mga pressure point. Literal na nababaliw ang bihag sa tindi ng sining na ginamit sa kanya. Ngunit walang pakialam ang ating maangas na bida sa karapatang pantao ng isang taksil, sa pamamagitan ng kanyang nagngangalit na chi, literal na binuhat at marahas na ipinatapo ni Sorayang ang katawan ng babae palabas ng karawahe diretso sa matigas na lupa. Napaiyak sa sakit si Pangryong habang lumalaki ang mga mata sa gulat, sapul ang likod sa sahig. Ibinaon ng ating bida ang kanyang espada sa tapat mismo ng mukha ng babae na parang isang absolute executioner. Malamig nang umiti si Sorayang sabay bitiw ng pinakamalupit na linya, "Masarap ba ang gising mo? Hindi naman tayo nagmamadali, ngunit ayokong mag-aksaya ng oras sa isang basurang tulad mo." Literal na binura ang dignidad ng disipulo. Diretsyong dinalaw ng kamatayan ang boses ng ating bida habang tinutok ang espada sa babae, "Kaya naman, sumagot ka ng buong buo at maging tapat hanggat maaari sa lahat ng aking mga itatanong sa iyo. Ano ang kaugnayan mo sa Secret Demon Queen?" Nanlaki ang mga mata ni Pangryong sa tindi ng gulat, paano niya nalaman ang tungkol kay Master? "Kailangan ko munang makahanap ng paraan para makatakas dito," ang ating bida, nakikita ang bawat galaw ng kanyang utak. Diretso agad ang dulo ng talim sa kanyang tenga. Nagsusumamong sumigaw ang babae, "Teka muna." Pero huli na ang lahat. Pinutol na ni Sorayang ang tenga ng walang kabog-abog. Nagsabog ang sariwang dugo sa lupa habang malamig na nagpatuloy si Sorayang sa susunod na tanong na parang walang nangyari, susunod na tanong. "Paano mo nakatagpo ang patriarch ng Joksa family?" Nanginginig at umiiyak na sumagot ang babae, "Hindi ko masasagot yan." Pero mali ang pinili niyang sagot sa harap ng isang nagngangalit na bida. Sa isang mabilis na pitik ng kanyang espada, literal na pinagpuputol ang mga natitira niyang daliri. Karumal-dumal na parusa, habang pumuputok ang mga ugat ni Pangryong sa tindi ng sakit, dinala naman ng ating bida ang kanyang talim sa pinakamapanganib na pwesto. Malamig na sinuri ni Sorayang ang natitirang hininga ng kalaban, ang iyong kulam at ang demonic arts ng Joksa Patriarch ay swak na swak sa isa't isa. May naganap bang kasunduan sa pagitan ninyong dalawa? At diretso sa balintataw ng kanyang mata ang talim. Sa tindi ng kilabot, tuluyan ng bumigay ang bihag at napasigaw, "Ako? Nakatagpo ko lang ang Joksa Patriarch dahil sa utos ng aking master." Akala niya ay sapat na ang sagot na yun para maawa ang ating bida, pero putya, mga boss. Literal na binunot ni Sorayang ang mata ng babae gamit ang kanyang talim. Isang nakapanghihilakbot na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong gubat, habang dumidiretso ang agos ng dugo sa kanyang mukha. Tinitigan siya ng ating bida ng may malamig at walang pering mga mata sabay bitiw ng malupit na linya, "Hindi yan ang tinatanong ko. Ayusin mo muna ang sarili mo at mag-isip ka ng mabuti bago mo ako sagutin muli. Naiintindihan mo ba?" Kahit duguan na ang mukha at wala ng mata ang babae, sumubok pa ring magmatigas si Pangryong habang humihingal sa galit, "Ikaw? Napakahayop.
Pero hindi pa niya natatapos ang kanyang pagmura, isang mabilis at marahas na tunog ng pagtagos ng bakal ang umalingaw-ngaw. Nang walang kakurap-kurap, literal na itinalpak ng ating bida ang kanyang talim sa katawan nito. Malamig na binitawan ni Sorayang ang napakalupit na linya habang nakatitig sa dugo ang bihag, hindi ko napuputulin ang iyong dila dahil kailangan ko pa ang iyong mga sagot, ngunit babayaran mo pa rin ng matindi ang iyong kawalan ng galang. Mukhang nagsisimula mo nang maunawaan ang iyong sitwasyon ngayon. Magsimula tayong muli. Literal na binuwag ang lahat ng lakas ng loob ng babae. At matapos ang nakakatakot at napakahabang interogasyon, nakuha na rin sa wakas ng ating bida ang bawat sekretong kanyang hinahanap. Hinarap ni Sorayang ang squad sabay utos, igapos niyo siyang muli at isakay sa loob ng karwahe. Nagtatakang sumabat si Yu Hongryun habang nakatingin sa dugo ang katawan ng babae, ngunit may silbi pa ba para isama natin siya? Bakit hindi na lang natin siya patayin ngayon din? Simpleng sagot ang ibinalik ng ating bida, pinag-iisipan ko pa yan. Nagpatuloy si Hongryun sa pagtatanong para sa susunod nilang target, kailan tayo aalis patungo sa Jiagyeong family. Utos ng ating bida, magpahinga muna kayo sa ngayon. Sasabihin ko sa inyo mamaya. Nang makalayo si Sorayang, dahan-dahan na lumapit ang ating astig na tank na si Dongpil nang may nag-aalalang mga mata. Sabi niya, "Young Master, okay lang ba kayo?" Casual na sumagot ang ating bida, "Ayos lang ako. Ang aking internal injuries ay tuluyan ang naghilom, kaya natitiyak ko na ang iba ko pang mga sugat ay mabilis ding gagaling." Ngunit umiling si Dongpil dahil hindi yan ang kanyang tinutukoy. Sabi ng ating tapat na escort warrior, "Hindi yan ang aking tinatanong, Young Master. Tila ba iba ang inyong ikinikilos at napakalayo ninyo sa inyong dating sarili? Iyan ang dahilan kung bakit ako nag-aalala. Ganap kayong nagbago matapos magpakita ang babaeng yan. Halos mukha na kayong hindi matatag." Napayuko si Dongpil nang may matinding paggalang at takot ngunit hindi niya mapigil ang magsalita dahil sa tapat niyang puso, "Hindi ko po balak na panghimasukan at pakialaman ang inyong mga iniisip o alalahanin, ngunit, patawad po, nabanggit ko lang ito dahil sa tindi ng aking pag-aalala sa inyo. Kung sa tingin ninyo ay lumampas ako sa aking linya, handa kong tanggapin ang anumang parusa." Ramdam na ramdam ang katapatan ng isang tunay na kalasag. Tinitigan ng ating bida ang kanyang pinakatapat na bodyguard nang may napakabigat at napakaseryosong mga mata. Dahan-dahan na binitawan ni Sorayang ang pinakamalupit at pinakamabigat na linyang wawasak sa puso ng sinuman, "Dongpil. Hindi ko maipaliliwanag ang lahat sa iyo sa kasalukuyang sandali. Ngunit may pinili na akong landas sa aking buhay." Diretsyong idiniin ng ating bida ang madilim na katotohanan na haharapin ng kanilang buong squad, ang landas na ito ay magiging lubhang kaiba kumpara sa dati. Ito ay magiging napakamapanganib, at tiyak na darating ang isang sandali kung saan kailangan kong gamitin ka bilang isang pawn. Matapos ang napakamapanganib na babala ng ating bida na gagawin niyang pawn ang kanyang tapat na bodyguard, hindi man lang kumurap si Dongpil. Diretso siyang tumango nang may nag-aapoy na mga mata sabay bitiw ng pinakatapat na linya, "Kahit na ganoon pa man, Young Master, buong puso ko pa ring susundin ang inyong mga utos. Ang aking katapatan ay hindi dahil sa inyong estado sa loob ng cult, at hindi rin dahil sa kayo ay isang napakatinding martial artist. Susundan ko kayo anuman ang landas na inyong tatahakin." Literal na walang makakatibag sa katapatan ng ating lodi. Maging ang ating bida ay natigilan sa tindi ng sagot ng kanyang tauhan. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang nakatitig sa kanya ng may malalim na emosyon, "Ma Dongpil, alam kong susundin mo ang anumang utos na ibigay ko. Ngunit gusto ko pa ring bigyan ka ng pagpipilian. Ang malaman na ikaw mismo ang pumili sa landas na ito ay napakalaki ng pagkakaiba sa hindi mo alam." Ang kanyang katapatan ay halos nakakadismaya na. Marahil siya nga ang mismong nag-alis ng aking mga naunang maling hinala laban sa buong divine cult. Si Dongpil pala ang nagpabago sa puso ng ating nagbabalik na sovereign. Dahil napatunayan ang absolute na katapatan ng kanyang squad, agad na ibinaba ni Sorayang ang kanyang bagong strategic move. Tumingin siya kay Dongpil sabay utos, "Sabihin mo sa squad leader na aalis tayo sa loob ng kalahating araw. Ngunit hindi muna tayo tutuloy patungo sa Jiagyeong family." Nanlaki ang mga mata ng ating tank sa tindi ng biglaang pagbabago ng plano, "Kung ganoon, saan po tayo patungo, Young Master?" Malamig na ngumiti ang ating bida habang inaalala ang mga lihim ng kanyang nakaraang buhay,
Patungo tayo sa isang taguan ng kayamanan na hindi ko nabibisita sa loob ng maraming taon. Ang pinakamalapit na vault sa mga nakakalat sa buong Central Plains. Patungo tayo sa Hunan, sa Mount Hengis Plain Village Valley. Oras na para buksan ang mga natatagong yaman ng nakaraan. Dagdag pa ng ating maangas na bida para sa susunod na hakbang ng kanyang kapangyarihan, ipaalam mo rin ito sa squad leader at sabihin mo sa patriarch ng Jiagyeyong family na salubungin tayo sa mismong Plain Village Valley dala ang lahat ng mga kailangang dokumento. Sabihin mo sa kanya, na ituturing ko itong isang malaking kabiguan sa kanyang bahagi kung hindi siya sisipot sa teritoryong yun. Siya na ang may kailangan ng audit, siya pa ang magdidikta kung saan sila magkikita habang pinapapunta ang patriarch sa isang liblib na lambak. Napakaangas talaga ng ating bida. Lumipat ang eksena sa loob mismo ng dambuhalang mansyon ng mga target, Jiagyeyong family. Galit na galit at nagwawala ang mga elders doon matapos matanggap ang marahas na utos ng ating bida. Sumisigaw ang isang opisyal, ang bagay na ito ay isang tahasang pagmamalabis sa kapangyarihan. Maaaring siya nga ang Inspector General, ngunit para diktahan at utusan kung saan dapat pumunta ang isang patriarch ng Jiagyeyong family. Hindi natin ito maaaring tanggapin. Bulok din ang mentalidad ng mga ito, mga boss. Dagdag pa ng nagpapanak na opisyal, magpadala na lang tayo ng liham o mensahe diretso sa mismong pamunuan ng cult para ireklamo ang kanyang kabastusan. Dito na humarap ang pinuno ng pamilya na kasalukuyang nakaupo sa kanyang trono ng may madidilim na mata. Nagtanong si Patriarch, ano naman ang dapat na nakasulat sa ating mensahe? Matapos magwala ng elder at magmungkahing magsumbong sa cult, biglang nagbaba ng absolute na hatol ang kanilang pinuno, ipaparating natin kung ano mismo ang ipinag-uutos sa atin ng Inspector General. Supalpal ang nagre-rebeldeng opisyal. Tinitigan sila ng napakamakapangyarihang tao sa kanilang teritoryo. Sabi ni Jong Risan ng may mabigat at nanginginig na boses, ang Inspector General ay direktang itinalaga ng Demon Lord mismo. Ang magreklamo laban sa Inspector General ay katumbas na rin ng pang-alinlangan sa mismong Demon Lord. Literal na rumispeto sa kadena ng kapangyarihan ang Patriarch dahil alam niyang kamatayan ang kasunod kapag ginalaw nila ang ating bida. Ngunit hindi pa rin nagpaawat ang kanyang nakababatang kapatid. Sumabat si Rick Hien ng may halong gigil at inis, iminumungkahi mo na sumunod na lang tayo ng basta-basta. Paano na lang ang tingin sa atin ng ibang pamilya kapag ginawa natin ang bagay na ito? Malamig at walang pakialam na tiningnan siya ng kanyang kuya, kailanman ay hindi ko ikinabahala ang opinyon ng ibang mga pamilya. Akala ni Jong Rick Hien ay makukuha niya sa katwiran ang kanyang kuya kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita, maaaring ikaw ay hindi nga nababahala, ngunit para sa kanila, mamaliitin nila tayo. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin, biglang nag-iba ang aura sa loob ng bulwagan. Nag-iba ang hangin habang nagtatanong si Jong Risan, ano ang sinabi mo? Napaatras si Jong Rick Hien, patawad. Hindi ko dapat sinabi ang bagay na yun. Ngunit, ang aking paninindigan ay nananatiling walang pagbabago. Natitiyak ko na maging ang iba ay tutol din sa utos na ito ng Inspector General. Bumuntong hininga ang Patriarch sabay bagsak ng pinakamalupit na katotohanan tungkol sa kanilang posisyon sa ilalim ng cult, kahit gaano pa katuwid ang ating tugon, kung ang Divine Cult ang hindi sumang-ayon, ang kanilang salita ang siyang pinakahuli at pinakamataas na batas. Nasa posisyon tayo kung saan kailangan nating sundin ang kanilang mga utos, gaano man ito ka hindi makatarungan. Ang lahat ng bagay ay ayon sa kagustuhan at kalooban ng Demon God. Iyan ang tunay na asensya at kahulugan ng ugnayan sa pagitan ng 7 pamilya at ang Divine Cult. Isang absolute na deklarasyon ng kawalan ng kalayaan. Matapos marinig ang pahayag ng Patriarch, tuluyan ng sumabog ang emosyon ng kanyang nakababatang kapatid, at dito na lumabas ang pinakamalaking pasabog na lihim ng kanilang buong angkan. Hinarap ni Jong Rick Hien ang kanyang kuya sabay sigaw ng may kasukdulang gigil, ngunit matagal mo nang sinusubukan na palayain tayo mula sa kalokohang relasyon na yan. Sinusubukan mong putulin ang koneksyon sa Divine Cult para lang masiguro ang kalayaan ng 7 pamilya. May lihim na pag-aaklas palang pinaplano ang Jiagyeyong family laban sa cult. Idiniin pa ni Rick Hien ang pagkakaiba ng kanyang kuya sa pamilyang kamakailan lang ay pinatumba ng ating bida, napakalayo mo at hindi mo katulad ang Jokse family, na kumikilos lamang para sa kanilang sariling interes.
Ang pamilya Giagyeyong na susunod na e-audit ng ating bida ay hindi lang pala simpleng korupsyon ang kinakaharap, kundi isang dambuhalang sabuatan para tuluyang ihiwalay ang 7 pamilya at pabagsakin ang impluwensya ng Divine Cult. Matapos ipahayag ni Jong Rick-hyen ang lihim na plano para sa kalayaan, mabilis siyang sinupalpal ng kanyang kuya. Sabi ni Jong Risan nang may babala sa kanyang mga mata, iwasan mo ang pagbitiw ng mga ganyang uri ng mapanganib na pahayag. Napayuko ang kapatid sabay pabalang na sagot, sige, pero kung gagawin mo ang eksaktong sinasabi ng Inspector General, kailanman ay hindi natin makakamit ang ating layunin. Dahil sa tindi ng bigat ng sitwasyon, napapikit ang Patriarch. Kailangan kong mag-isip. Makakaalis ka na, at nang mapag-isa na si Jong Risan sa loob ng bulwagan, literal na gumana ang kanyang talino. Sabi niya sa kanyang isip habang sinusuri ang sulat ng ating bida, kakatwa, pinapadala niya sa atin ang mga ledger. Kung mabibigo tayong dalhin ang mga ito, mamarkahan tayo bilang bagsak sa kanilang evaluation, hindi ito ang tamang proseso. Paano kung baguhin ko ang mga tala ng mga records? Sa madaling salita, hindi ipinadala ng Inspector General ang mensaheng ito dahil gusto niya talaga tayong e-evaluate. Ngunit kahit alam niyang may patibong, wala siyang takas, Mount Heng, malapit din ito rito. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang pumunta. Kaya naman, sa isang iglap, tinawag niya ang kanyang pinakatapat na tagasilbi. Sumulpot ang anino, tinawag niyo po ba ako, sir? Mabilis at seryoso ang naging utos ni Jong Risan, ngayong gabi, aalis tayo patungong Mount Heng kasama ang Seeking Guards. Tipunin ang lahat ng mga ledger para sa paglalakbay. At, hindi na pinaalam sa atin ang iba pang plano, mga boss. Habang naghahanda ang pamilya Giagyeyong, nasaan na nga ba ang ating squad? Dahan-dahan na binabaybay ng ating bida kasama ang squad ang gilid ng matatarik na Mount Heng. Tumingin sa paligid si Yu Hongriun at sinabi, Inspector General, ito na nga ang Mount Heng. Ngunit hindi ito ang daan na karaniwang dinadaanan ng mga tao. Malamig na sumagot ang ating bida habang nakatitig sa isang nakatagong lagusan, ito ang tamang lugar. Iwanan ninyo ang mga karawahe at mga kabayo rito, kasama ang buong Berserk Demon Squad. Idiniin ni Sorayang ang estratehiya ng lugar, ang pasukan ay napakakitid. Malawak at spacious sa loob ngunit hindi sapat para sa 100 tao. Nagtatakang nagtanong ang squad leader, kung ganoon, mananatili lang sila rito? Sa harap ng madilim at misteryosong bunganga ng bundok kung nasaan ang lumang taguan ng kayamanan, binitawan ng ating bida ang kanyang huling utos bago ang operasyon. Tumingin si Sorayang kay Hongriun nang may makapangyarihang sulyap, oo. Kailangan mong sumama rin sa akin sa loob. Sabihan mo ang iyong koponan na iwasan ang anumang pabubulas na aksyon. At sa isang napakalamig na boses, nagbaba ng timeline ng ating bida, kung ang Giagyeyong Patriarch ay may utak at matalino, darating sila sa loob ng 2 araw. Kailangan nating tapusin at makumpleto ang ating gawain sa loob bago pa man dumating ang sandaling iyon. May 2 araw lang ang ating bida para kunin ang lahat ng kailangang kagamitan sa loob ng Hunan Vault bago salubungin ang Patriarch at ang parating na Seeking Guards. Nagtatakang nagtanong si Yu Hongriun, anong gawain yan? Malamig at puno ng misteryo ang isinagot ng ating bida, malalaman at mauunawaan mo rin kapag nasa loob na tayo. Napakamot na lang ng ulo ang squad leader sabay hirit ng kanyang banat, sige, pero magtatago ako sa likod mo kapag may nangyaring masama. Binweltahan siya ng ating bida nang may mapang asar na sulyap, well, depende yan sa ipapakita mong performance. At sa sandaling humakbang na pasulong ang ating bida, isang dambuhalang emosyon ang dumaan sa kanyang isip. Sabi ni Sorayang habang pinagmamasdan ang paligid, kaya naman, ito pala ang mga kondisyon na nagdala sa akin dito. Akala ko ay makakaramdam ako ng matinding pananabik sa aking pagdating. Naniniwala ako na ang lugar na ito ang siyang magiging hudyat ng simula ng aking ikalawang buhay. Ngunit, ako ay kalmado ngayon. Dahil ba ito sa katotohanan na mayroon na akong malinaw na layunin? Ang selyadong yaman ng nakaraan, narito na sa kanyang mga kamay. Ang seryosong pagninilay ng ating bida ay biglang nabasag ng isang ingay. Habang pilit na sumisiksik sa makipot na lagusan ang 2 lodi, biglang sumigaw si Hongriun, young master, totoo bang papasok talaga tayo dyan? Matapos makapasok sa madilim at masikip na kuweba, panay reklamo ang ating matapang na squad leader, hoy.
Huwag mo akong apurahin at huwag mo akong apakan. Umatungal sa sakit ang squad leader dahil naramdaman niya ang dambuhalang bigat ng tank natin. Narinig ang ubo sa dilim, kasalanan ko. Pasensya, casual na paumanhin ni Dong Pil. Napamura na lang si Hungrion habang kinakapa ang pader, kainis. Napakadilim dito. Kahit na gamitin ko pa ang aking inner energy, wala pa ring tulong at wala akong makita. Naiiritang sumabat ang ating bida sa kanyang likuran, huwag kayong magulo at tumigil kayo sa kakaangal. Sundan niyo lang ako. Depensa naman ni Hungrion habang sumasayad ang mukha sa bato, gusto ko naman, pero wala talaga akong makita kahit ano. Dito na sila sinermona ng ating maangas na bida, paano ka naging ganyan kamanhid bilang pinuno ng buong Berserk Demon Squad? Sumagot si Hungrion ng may pabebe tone, hindi ito kasing dali ng pakinggan. Mas bilong ako sa pagsira at pagpatay na type, hindi sa precise at careful type. Supalpal ng bida natin, isang napaka-pobreng dahilan yan para sa kawalan nyo ng pagsasanay. Habang pilit na nagdadahilan si Hungrion at idinadamay si Dong Pil, pusta ko ganyan din siya. Tama, tinapakan mo ang paa ko kanina. Habang sumasagot lang si Dong Pil ng ahem, isang napakatinding realization ang nagaganap sa utak ng ating bida. Tiningnan ni Sorayang ang dalawang bulag sa dilim, at sabi niya sa kanyang sarili ng may pag-unawa, dapat ko nang inaasahan ang bagay na ito, kailangan mo ng higit pa sa simpleng inner energy para makakita sa loob ng lugar na ito. Dito na ibinunyag ng ating bida ang dambuhalang sekreto ng Hunan Vault habang nagliliwanag ang kanyang mga mata sa gitna ng kadiliman, ang Dark Sand Formation Array sa pasukan ng kuwebang ito ay malubhang sumisira sa mga pandama ng sinumang papasok. Kung wala ang aking hypersensation, tuluyan na tayong maliligaw dito ng walang katapusan. Ang pumasok na sina Yu Hungrion at si Dong Pil ay literal na mga bulag sa ilalim ng sinaunang formation, at ang tanging susi para makaligtas ay ang absolute na hypersensation ng ating bida na siyang gagabay sa kanila patungo sa nakatagong kayamanan. Habang ginagabayan ng ating bida ang dalawa, malamig niyang ibinaba ang hudyat, malapit na tayo. Humihingal na sumagot si Yu Hungrion habang pinapahid ang pawis, napakahabang landas naman nito. Pero binasag agad ng ating bida ang kanyang pabebe drama, hindi naman ganoong kalayo. Naglakad lang tayo ng mas mababa sa 5 minuto. At sa mismong sandaling matapos ang makipot na daan at paghawi ng dambuhalang bato. Isang nakasisilaw na liwanag ang biglang bumungad sa kanilang mga mukha kaya napatakip sila ng kanilang mga mata. At habang dahan-dahan na umaakma ang kanilang paningin, isang dambuhalang emosyon ang dumaan sa puso ng ating bida. Napangiti si Sorayang sa kanyang isip habang inaalala ang kanyang pinaghirapan sa nakaraang buhay, napakahabang panahon na rin pala. Ang aking pinakamagandang taguan dito sa Hunan, na personal kong nilikha noong mga panahon ko pa bilang isang assassin. Ang seryosong moment ni Sorayang ay literal na nawasak nang magwala sa tuwa ang dalawa niyang bodyguard. Nanlaki ang mga mata ni Hungrion sabay talon sa tuwa, wow! Ano ang lugar na ito? Wow! Habang ang ating bida naman ay casual lang na nakatitig sa paligid sabay sabi sa sarili, wala naman akong kailangan sa mga bagay na narito, ngunit, hindi pa man natapos ang muni-muni ng ating bida. Si Dong Pil, nakahanap agad ng pambihirang supply. Sabi ng ating badass tank, ang mga ito ay, mga bigu pills. Kakayanin nating mabuhay gamit ang mga ito sa loob ng hindi bababa sa 5 taon. Sumigaw naman si Hungrion habang nakatitig sa mga nagliliwanag na hiyas, wow! Tingnan ninyo ang dambuhalang dami ng phosphorescent pairs na ito. Ang isang piraso lang nito ay nagkakahalaga na agad ng hindi bababa sa 2,000 niyang. Ang mga ito ba ay mga lihim na sining? Sumabat si Dong Pil habang binubuklat ang mga lumang papel, mukha silang mga kasulatan sa panggagamot. Napailing na lang ang ating maangas na bida sa kanyang isip habang nakatingin sa dalawa. Literal na hinahawakan at pinakikialaman nila ang bawat bagay ng walang pahintulot. Nawalan ng disiplina ang squad sa tindi ng kayamanan. Habang namamangha pa rin sa karangyan ng kuweba, humarap si Hungrion kay Sorayang nang may mapanuring mata, paano mo nalaman ang tungkol sa lugar na ito? Simpleng sagot ang ibinalik ng ating bida, nalaman ko lang. Umiling ang squad leader, imposible. Malinaw na napakalaking effort at pagod ang ibinuhos para lang maitayo ang lugar na ito. Kahit ang mga assassins ay hindi nagdedekorasyon ng kanilang mga treasure hideouts ng ganito karangya. Napansin ng ating bida ang huling sinabi nito,
Habang nagpatuloy si Hungrion sa kanyang pagsusuri, anong klaseng maingat na tao kaya ang gumawa ng lugar na ito? Kung ang lahat ng mga aklat na ito ay mga secret martial arts technique sa halip na mga medikal na teksto, ang lugar na ito ay literal na magiging isang rurok ng kayamanan. Dito na naputol ang lahat ng ingay sa loob ng kuweba. Ang aura ni Sorayang ay dahan-dahan na umupo sa bato na parang isang absolute sovereign na handa nang maglatag ng kanyang mga plano. Tinitigan niya ang squad leader ng may napakaseryosong mga mata sabay tawag sa kanyang pangalan, Yu Hungrion. Bahagyang napatigil si Hungrion sa tindi ng lamig ng boses ng ating bida, ano yun? At doon na binitawan ni Sorayang ang pinakamalupit na alok, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Magtrabaho ka sa ilalim ng pamumuno ko. Diretsyong inalok ang Berserk Demon Squad leader na maging personal at tapat niyang tauhan, hindi para sa cult, kundi para sa kanyang sariling madilim na landas at darating na digmaan. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.